Naniniwala po ako na tayong lahat ay pantay-pantay sa trabahong gusto nating gawin. Lalaki man o babae o miyembro ng LGBT community, lahat po tayo ay naghahangad ng magandang kinabukasan. Para makamit ito, buong tapang po natin sinasakyan ang bawat alon ng buhay. Gaya ng kwento ng magkaibigang Michael at Wallen na sa dagat na tagpuan ang pag-asang makaahon sa kahirapan. Ako po si Ate Roslyn at sundan natin ang kanilang real-life stories. Mga kwento na may pagmamahal sa kapwa. Mga kwento na may puso para tumulong. Mga kwento ng pag-asa. Ako si Ate Roslyn at ito ang real-life stories ng bawat Pilipino. Ito ang kwento ng magkaibigang Michael at Wallen na buong sipag at magdamag na nangingisda para pantustos sa kanilang pag-aaral. Hello po, Nay. Makikiraan lang po. Malamig yung tubig? Hindi. Ito ang totoong sitwasyon dito na hindi nakikita. Hello po. Makiraan lang po. Sige po, salamat, Tay. Hello po, makiraan po. Hello. Nay. Hello po, makiraan lang po, Nay, ah. So, ako nga pala si Ate Roslyn. Ate na lang tawag nyo. For sure, mas matanda ako sa inyong dalawa. And ako yung dun sa Roslyn Foundation. Pwede ko ba malaman yung mga pangalan ninyo? Ako po si Michael Del Puentes Mission. Ako po si Wallen de Guzman. Balita ko, at nakikita ko naman na may ID kayo. Nag-aaral kayo sa Navotas Polytechnic College. Apo. Opo. Anong year na kayo? First year po. First year sa kursong. Bachelor of Science in Business Administration. Major in Marketing po. Magkaklase kayo dalawa. Apo. So bakit ninyo naisipan na mag-aral? Kasi po sa hirap na rin po ng pinagdaanan namin. Tapos, ano pa po, nadagdagan pa po nung nagkaroon po ng pandemic. Mas lalo po kami nahirapan. Lalo na po kami, parang breadwinner po kami dalawa. Parang kami po minsan yung inaasahan na po. Sino sa inyo yung unang nag-enroll? O sabay ba kayo? Sabay po kami. Sabay lang. So parehas lang yung gusto ninyo na mag-aral para... Ako, actually po talaga, ako lang po talaga yung may gusto noon. Kaso po, sabi ko sa kanya, best friend ko po siya. Sabi ko sa kanya na, enroll tayo. Siya po kasi talagang, hirap din po kasi siya lalo na siya lang solo sa bahay nila. Tapos yung mga kaibigan niya po, minsan umaasa lang sa kanya. Parang ginagawa po ng best friend ko na, parang nagdadalawang isip po siya. No? Tapos sabi ko po, pagpatuloy natin para mas maganda yung patunguhan ng buhay natin. Kasi kung aasa lang tayo sa bangka, tulad yan, minsan wala tayong huli, wala tayong aasa. So paano ba ang buhay estudyante? Para po sa akin, mahirap po. Kasi bilang isang mangingisda po, doon lang po kasi kami kumukuha o umaasa po ng mga pambaon po namin, pati po yung mga pangangailangan namin sa school, po yung mga assignment, yung mga projects po. Pero kahit po mahirap, kakayanin po. Aside ba sa pangingisda, may extra job pa ba kayo? O may mga iba pa kayong pinapasukan na trabaho? Ako po, yung ibang sideline ko po is yung, minsan po, kapag nangangailangan po yung mga estudyante na, si Kuya Michael marunong magturo ng sayaw. Ayun po, nagtuturo po ako minsan ng mga festivals, cheer dance, mga techno, mga ganyan, mga zumba. Doon po na may extra income po ako na minsan kumikita po ako na ng 350 or 300
isang araw po. Tapos, kaso po, paminsan-minsan lang po yun, pag meron pong project yung mga student. Tapos minsan naman po online, nag-online selling ako ng mga pinapa-online po sa akin. O Michael, ikaw na bahala dyan para may kitain ko. Nakuha ko pa siya nung sa kaibigan ko po na nagtrabaho sa mga Chinese. Tapos sabi niya po sa akin, Bes, tulungan mo ako para meron akong sa'yo, may bibigay sa'yo. Tapos tinanong ko, kasi po 5 ganito yung laman po niyan puro ganito. Tapos minsan may plato, may baso. Kasi yun po binigay niya sa akin, kasi po wala naman daw po silang masyadong sa bahay. Kaya binigay niya po sa akin itong mga essentials. Tapos sabi niya, benta mo yan, Kel, ng 100, mabibenta mo yan. Kasi bentahan niya nasa 180, 160 ganyan. 100, mabibenta mo yun sa tao. Tapos ayun, sabi niya sa akin, sige, benta ko yan. Bibenta ko na lang yan. Tapos ayun po, minsan ginagawa ko rin tong parang pamasahe, ganyan. Tapos minsan po, pag marami akong naiipon, bumibili naman po ako ng ibang product. Yan, tulad nito. Bibenta ko po. Ito naman po, hiningi ko pa rin po sa kaibigan ko. Sabi ko, pingin mo ng patis, binigyan niya ako isang box. Kasi benta ko na lang daw po ng 20 isa para may pamapamasahe po ako. Wallen, ikaw. Ako naman po, minsan sumasideline din po ako sa magre-ribbon po. Kasama ko po yung kaibigan ko. Yung nagturo po sa amin kung paano po mag-ribbon, maggupit. Minsan din po may mga nagpapa-edit po sa akin ng mga mga tarpaulin. Ayun po. Kumikita naman po ako ng mga 300 to 500 pesos po. Per day. Opo. So, nakakatulong. Opo. Kapag ganyan, nag-service ka, magkano ang bayad sa'yo? Depende po sa haba ng buhok. Pero usually, magkano kinikita mo sa site? Ano din po kasi ito pagka may lang din po siya. Pero pagka magpapasko po yan, marami pong nagpapariban. So ngayon, depende. Opo. Sa ngayon mahina po Kasi, Tag-ulan po. wala nagpapariban pag tag-ulan. Oo, kasi mababasa na masisira po yung buhok. Gupit, Meron din po. magkano singin mo doon? 80 po. Pag sa lalaki, sa babae 100. So sa pangingisda ka lang rumarake. Opo. Kasi pinamabayad mo sa school? Opo. Iniipon ko po siya. Nakakamacho yung pangingisda. So okay lang. Okay lang. Ay, parang hindi po So, ang tanong ko ngayon, may mga ibang trabaho kayo aside dito sa pangingisda ninyo, and then nag-aaral pa kayo, ang aral ninyo is everyday. Opo, halos po. Halos everyday. So, paano ninyo ma-manage na magampanan lahat yon? Para sa akin po time management po. Inahati ko po yung oras ko sa, kunwari po may pasok po ako ng Monday, tapos ang pasok ko po nun is pang umaga po. Tapos sa hapon naman wala na po akong pasok. Tapos titignan ko ulit yung schedule ko kinabukasan kung anong oras yung pasok ko. Malin niyo po ay kunwari po ang pasok ko po ng Martes is hapon na or 2:00 po. Sumasama po ako ng bangkanon. Dahil gigising po ako ng mga bago po mag-2 kinabukasan para mapasukan ko yung klase ko. Ikaw, Michael. Sa akin po yung para sa akin, yung time po kasi sobrang hirap i-manage po yan, lalo na kapag puro schedule ka. Malay niyo po, ang pasok po namin umaga, tapos magtuturo po ako ng hapon. Tapos, parang hatiin ko po yun na, kukulangin naman ako kinabukasan, kailangan ko sumama ng bangka. So, sumasama po ako ng bangka. Kaya po minsan talaga, halos yung time po talaga namin is full po talaga siya. As in, wala po talagang, wala pong pahinga.
So parang wala na kayong social life, Opo. 'di ba? Sa mga LGBT kasi, 'di ba, sa inyo may mga social life na yung mga kaibigan nag-i-invite, ganon. Opo. So wala na yun sa inyo. Meron din Mayroon po pa din. minsan, kaso po bihira na lang. Bihirang-bihira. Bihira na Kami lang. na lang po kasi lagi minsan magkakasama. Mhm. So sa trabaho ninyo sa pangingisda, parang yun na rin yung nagiging Opo, yun na rin banding. yung nagiging banding po. Nasabi ninyo sa akin na mahirap i-manage yung time. So, ano yung nagtutulak sa inyo na i-continue nyo yung mga ginagawa nyo ngayon? Sa akin po yung tatay ko po tsaka yung kuya ko po. Kasi po yung kuya ko po may mental disability po. Maintenance po yung paggagamot niya, tapos kailangan po nakatutok ako sa kanya kasi po minsan inaatake po siya ng sakit niya. Yung mga gamot na tinitake niya po is minsan kumukulang na rin po dahil po sa hindi po namin nasusustentuhan at hindi rin po ako nakakapagbigay. Tapos si Papa naman po ngayon po kasi is may may TB po siya. Opo, parang ginagamutin po. Pero ang sabi po ng doktor sa kanya wala. Kailangan na lang po suportahan ng isang buwang gamot para po Saan ka? Sa akin naman po mahirap po talagang hatiin po yung oras. Pero para sa akin po, ang nagiging inspirasyon ko po para po gawin ko po yung mga bagay na gusto kong gawin, like yung pagsama po ng bangka at yung pag-aaral. Ang nagtutulak po sa akin yung yung gusto ko pong talagang makapagtapos ng pag-aaral kasi wala na po akong ibang inaasahan kundi po yung pagsama lang ng bangka. Kung wala po akong magiging trabaho or hindi ako sasama ng bangka, wala po ako talagang asahan. Maliban lang po talaga na kapag hindi po ako kumayod or hindi ako sumama, talagang wala po akong magiging panggastos po sa pang-araw-araw. Dagdag na rin po doon yung inspirasyon po namin yung mga dati po namin mga naging classmates. Opo. Sila po professional na, tapos kami po yung parang lagi na with honors. Sa honors, tapos kami po yung nalalaglag, tapos kami po yung naiiwan, nasa laylayan po Opo, kami. yun, isa rin Parang po yun. natitrigger po kami na parang, ay, i-grab na natin to. Yes, ganyan na. Kapag nakapagtapos naman tayo siguro, mas maraming benefit, mas maraming advantage ang makukuha natin pag nakapagtapos tayo. Ayun Yes. po yung naisip ko. Kung baga, ipuputulin nyo na yung cycle ng buhay na gigising kayo, maghahanap ng ibang trabaho, tapos mangingisda. So yung gusto ninyo ay makapagtapos para Opo. mas malaki yung opportunity ninyo aside sa pangingisda. Tama, Opo. di ba? So Michael, ikaw muna, paano ka napunta dito? At paano ka napasok sa pagsama sa bangka? Maaari mo bang ikwento sa akin? Opo. Una po nun kasi po alalahan po, nagkaroon po ako ng jowang babae. Tapos, hindi pa po ako talaga as in gay, as in trans gay po ngayon. Hindi pa po ako ganun. Parang bisexual po na medyo lalaki pang suotan, tapos panlalaki yung lupit. Tapos, yun po, parang nagkasama po kami dun sa isang trabaho po namin dun sa mga Chinese. Ako siya po nagre-repack, ako po nag-aano. Kasi kumakanta lang po ako nun, ganyan. Hanggang sa parang, tabi ka nga dito sa akin, pwede ko bang marinig yung boses mo, ganyan. Kasi mahilig kasi ako sa mga singer. Tapos ayun na po, yung naging time na yun, parang sinabi niya sa akin, pwede ba tayong mag-inuman, ganyan. Tapos, nag-inuman kami. Sa pag-inuman po namin, hindi ko po alam na may nararamdaman na pala siya sa akin. Tapos iniiyak niya lahat, ganyan. Sabi niya, tawag niya po sa akin na, sis. Kasi alam niya po na Beko. Sis, ano ba, ganyan. May tanong lang ako sa'yo, na-inlove ka ba sa babae? Sabi ko po, opo, sabi ko sa kanya, oo, nakakagusto ako sa babae. Kaso bihira lang kasi nga minsan, nakatutok rin po ako sa trabaho. Tapos ayun po, hanggang sa nagkatuluyan po kami. Tapos nagkaroon po kami ng bahay. Kaso po, pinukulang po yung bahay namin dito sa Nabotas, yung lupa namin ng pera.
Kaya po nagtanong ako dito sa kaibigan ko na, Bes, ano yung kalakaran dyan sa pangingisda? Sabi niya, gusto mo matuto, sumama ka sa amin. Siya po talaga yung umaya sa akin ng mga isda. Tapos sabi sa akin ng Danuale, hindi pa po kasi ako marunong maghila ng lambat nun eh. Siya po yung nagtuturo sa akin, ganito, paghawak mo na ganito, ganyan. Hanggang sa doon na po ako natuto. Tapos hanggang sa doon ko na po marami na po ako nakilala. Tapos nagkaroon na rin po ako ng kinakasama na jowa. Yun yung una. Yun po yung pangalaw. Yun po yung last ko, yung lalaki. Doon po ako naging diretsong Becky na talaga. Dahil na-inlove na po ako sa lalaki. Oh, pero balita ko, nagkaroon ka ng anak Po, may anak po ako dun sa dun sa una Opo. na naging jowa mo. Bali dalawa po yun, yung isa po sa tomboy. Mm. Sa tomboy po kasi hindi po niya pinakilala kasi po private, parang yung tatay niya po parang galit, ganyan. Parang ayaw po ako makilala. Ganyan. So hindi ka nakilala ng Hindi po, pangalawang hindi ko anak mo? Yung unang anak ko po. Ah, Yung pangalawang unang anak anak ko yun. rin po, di rin po ako nakilala. Nakita ko lang sa video ko. Kasi po, pinalaya ko na rin po kasi yung asawa ko ng buntis pa. Sabi ko, doon ka na sa tatay mo kasi hindi ko na mapipigilan yung nararamdaman ko. Mas lalo ka lang masasaktan kapag pinagpatuloy ko yung pagiging ganito po. Kasi mahahati lang yung attention ko po kasi po naiinlove po ako sa lalaki. Mas lalamang po kasi yung pagmamahal ko dun sa lalaki. Kasi po Becky na po talaga. So kaya nilet go muna lang sila. Opo, para po hindi ko na din po sila masaktan. May contact ka pa ba sa mga past relationship mo? Nagsusupport ka pa sa mga anak mo kahit hindi mo sila nakikita? Hindi na po ako parang nagmalaki na po kasi yung dati yung pangalaw ng asawa, naging asawa ng babae na. Huwag ka nang magsuporta sa akin, kaya ko nang buhayin yung anak ko. Sabi niya gano'n. Hanggang sa blinak na po niya ako sa social media. Kasi po napapadala ko lang po nun sa anak ko lagi, 1,000 po. Kasi po nagsa-sideline lang nga po ako sa tita ko ng tinda ng Paris, ganyan po. Kaya sa isang linggo, halos 1,500 lang po kinikita. Yung 500 po pang kain-kain ko po. Kasi 1,000 po sa kanila. Kaso po, parang di po siya satisfied sa nangyari. Kasi po, malayo din po sila. Tapos ayun, sabi ko, sige, wag ka nang padala, ganyan. Maghiwalay na lang tayo. Tapos ayun po, naghiwalay na po kami. Tuluyan. Gaano kahirap na malayo yung anak mo? Masakit po sa akin kasi hindi ko man lang siya, nakita ko lang po siya video call, hindi ko po siya nayakap, hindi ko po siya nakasama. Pero sana po dumating yung panahon na hanapin niya rin po ako. Kahit po hindi po ako naging mabuting ama o hindi po ako naging warang ama sa kanya. So Wallen, ikaw naman, paano ka napunta dito? Sa pangingisda po. Opo, sa pangingisda. Dito Ano sa po? Navotas. Nag-end sa pangingisda. To be honest po, pinanganak po talaga ako sa Agoola Union. Since grade 2 po, grade 2 po ako nung lumipat po kami dito sa Navotas. So nung nag-aral po ako ng elementary hanggang sa high school na dito na rin po ako gumraduate. Then nung pag-graduate po namin ng high school, may nag-aya po sa akin sumama po ng bangka. Then sabi ko, ayoko sumama ng bangka kasi nakakatakot baka dyan pa ako mamatay or malaglag man ako, malunod, ganyan. Tapos may nag-guide sa akin na, sige, akong bahala sa iyo, sumama ka. Yun yung pagsama ko po, kinabukasan, sabi ko, parang ang ganda naman pala dito, nakakatuwa naman kasi parang nakikita ko po yung mga isda, talagang buhay na buhay po, lumalangoy. Tapos, nandoon po yung mahirap po talaga, tsaka pagod po talaga yung nararamdaman namin pagdating po sa bangka. Pero po, napaka-worth it po kasi kapag meron po kaming huli o nauuwing pera, talagang nawawala po yung pagod namin na, okay lang mapagod, at least may kita kami. Then, nung sinabi ko sa sarili ko na, sige, tutuloy-tuloyin ko na to ang pagsama ng bangka. Parang nawala na sa isip ko yung na mag-aral ulit ako, na gusto ko i-push yung pag-aaral ko. Nung sumama kasi ako ng bangka, nagkaroon din ako ng ka-live-in partner. Umabot po kami ng 4 years. Yung 4 years, yung una ko pong jowa, 4 years po kami. Tapos yung pangalawa ko pong jowa is 5 years po kami. Kaya sabi ko sa sarili ko na sa bangka pala, kahit pala gaano kahirap, doon makakahanap ka rin pala dyan ng magiging katuwang mo sa buhay. Ibig ko pong sabihin na
ang bangka kasi wag basta-basta mamaliitin kasi yan po sa katulad po namin mga parang babae-babae po yung kilos pero sa tuwing nakikita po nila kami na sinasabayan po namin yung mga kilos nila. Natutuwa po sila sa amin na ay hindi lang pala basta bakla to. Kaya pala nitong pantayan o higitan yung kilos namin bilang lalaki. Natutuwa yung mga lalaki sa amin na o sige, dito na lang kayo sumama, ganito. Kasi hindi naman kami napapaya sa inyo. Talagang inilalaban nyo kung sino kayo at talagang nakikipag-anuhan po kami sa kanila. Walang inaatrasang hamon sa alon ng buhay, sina Michael at Wallen. Puyat man magdamag, pero kailangan pa rin nilang pumasok sa umaga para sa kanilang pangarap. Hindi man madali, pero kailangan po nila itong gawin para sa kanilang kinabukasan. Ayun nga, wala nga tayong gagawa. Kaya hanggat maagayan mo. Tignan mo nagkakaano ako. Sprinkles. Ako din iyo, ayun. Crinkles. Michael at saka Wallen, mayroon bang diskriminasyon kayo naranasan nung una kayong sumampa sa pangingisda? Ano po, hindi naman po mawawala yun. Lalo na kapag Opo. baguhan Baguhan ka baguhan ka. Tapos, yung parang hindi ka marunong mag-ayos sa sarili mo. Mhm. Kasi po may mga kasamahan po kami sa bangka na parang, ano ba yan, bakla na naman, sumama na naman na bakla. Akala ko lalaki na, gano'n. Tapos minsan po kapag hindi namin alam yung mga gagawin, sisigawan Nung kami. umpisa. Alis ka na nga dyan, bakla, hindi ka naman para malunod. May discrimina po talagang gano'n. Pero hanggang sa tumagal-tagal, nasanay po sila na, ay, Hindi ito lang. palang mga bakla na to, hindi lang pala ganito sa umpisa, may mga matutulong naman pala. Tulad po niya, marami mga alam na rin po siya sa bangka, marami na po silang alam. Kasi po mas tinututukan po nila yung pangingisda. Kasi po ako minsan na lang po ako sumasama, lalo pag may sideline po ako. Mas inuuna ko po yung kasi yung parang, mas alam kong may kikitain din po ako ng mas malaki. So hindi ka everyday na sumasampa Opo. sa bangka. Ikaw, Wallen, everyday ka sumasampa. Every po ako sumasama. Ang next ko na tanong dyan di ba dati may kasabihan na pag bakla ka, huwag ka sumama sa bangka, huwag ka mangisda. Kasi lalayo yung mga isda. Opo. Wala silang magiging huli. In short, parang sinasabi nila na malas. So mayroon din na nagsabi sa inyo, hindi ba kayo natakot na ganun yung magiging impact sa inyo? At paano nyo yung napatunayan na hindi pala totoo yun? Nung umpisa po, meron po talaga kami mga naririnig na gano'n na parang minamaliit nila po kami na, mga baklang yan, malas lang yan baka wala kami mahuli pag sumama yung mga yan Ganun po na, naranasan din po namin yun sa umpisa po na pagsama po namin. Pero sa tinagal-tagal po ng pananamahan po namin ng bangka, naging proud po sila sa amin na, gaya po ng sinabi ko na, hindi lang pala basta bakla yan. Kaya din pala niyan makipagsabayan sa amin. Kaya sa tinagal-tagal ko na po sa pangingisdahan sa kalakaran po ng bangka, natutuwa po sila, nakikisama na rin po sila sa amin. At saka lalo silang matutuwa kasi libre na yung mag-entertain sa kanila, di ba? Yung mga, di ba, may mga oras na nag-aantay kayo, Opo. na iahon ang lambat, o di ba, doon, na-entertain sila sa inyo. Yan po yung alakaak na nahuli namin. Ayan pa po, nagsasalok pa rin po sila. Ayan pa po, meron pa po doon, Chi. Daddy! Diba sabi niyo nga kaninang dalawa, ang buhay ay mahirap. Nahihirapan din kayo minsan. So paano ninyo, o ano yung mga ginagawa ninyo? Anong mga ginagawa? Sino yung nagpapagaan nun? Para sa amin, inisan lang po. Pag nasa bangka po kasi kami, sasampa na po kami niyan. Mag-ano pa lang kami, magbubulid pa lang po. Yung parang mag-aayos pa lang na lambat. Mag-aasara na po kami. Parang dahil dun sa mga pang-asara-asara namin, puksa-puksaan po namin ganun. Nawawala po yung pagod namin. Imbis na pagod kami, napapalitan po yun ng saya at saka ng tawa. Kaya po minsan kahit po yung mabigat yung lambat, pag sabay-sabay po kami nalihila tapos nagtatawanan, magugulat na lang po kami, ay tapos na. Parang yung sinasabi nilang 12 hours, nagiging 5 hours na lang sa amin. Kasi po madali po kasi yung nagiging madali po yan dahil po lagi po kami magkakasama at saka masaya.
Yun yung bigat ng lambat. How about naman ang bigat ng buhay na dinadanas ninyo araw-araw? So, paano niyo kino-cope up? Bilang ano po kasi bilang lahat naman po kasi tayo nakakaranas po tayo ng mga struggles po sa buhay natin. Hindi naman po talaga natin maiiwasan kung paano magkaroon ng problema. Para po sa akin, nalalampasan ko lang po yung mga pagsubok sa buhay ko. Kapag nakikita ko po na masaya po yung pamangking ko, parang ayun po yung nagiging sandalan ko sa buhay, magiging lakas ng loob ko. Nasabi ko, tinatanong ko yung sarili ko kung ipagpapatuloy ko pa ba itong buhay ko na to. Parang nahihirapan na ako. Minsan naisip ko na parang wala na akong kakampi sa buhay ko. Parang yung kasi yung mga magulang ko po kasi nasa La Union po sila. Bali kami lang po dito magkakapatid is 4 lang po kami natira rito. Bali magkakahiwa-hiwalay po kami. Bali sinabi ko po sa sarili ko na parang hindi ko na ata kayang ipagpatuloy pa yung buhay na meron ako. Pero kapag nakikita ko po yung pamangking ko at nayayakap po yun, parang gumagaan po yung pakiramdam ko. Parang sige, itutuloy ko pa to. Pagdating naman po sa bangka, nawawala po yung mga pagod po namin. Kapag, ayun po yung sinabi po ni Mike na nag-iinisan po kami. Pero isa na rin po yung, pag nagkaroon po kami ng huli or nagkaroon po kami ng malaking kita, yan po. Talagang napaka-worth it po sa amin ang paghihirap namin buong magdamag. Kahit yung pagod, puyat, talagang nawawala po siya kapag nagkaroon po kami ng huli. So, pwede nyo ba maipaliwanag sa akin kung paano yung mga araw na sinasabi niyo maraming huli at yung mga araw na sinasabi ninyong wala? Pwede nyo ba maipaliwanag sa akin? Kasi para po sa amin, pagka wala po talaga kaming kita, as in, wala po talaga kami naiuwi kahit po mga isda or pang-ulam po sa bahay. Nagiging na lang po kami na, okay lang yan, panahon lang naman yan na, bali nyo, kinabukasan or sa susunod na araw, tayo naman. Or sa susunod na araw, mas magaang na. Kapag meron namang kita, ayan, talagang namin sa sarili namin, mga bakla, meron na tayong pera, o anong gagawin natin. Minsan, napagkakasunduan namin na, di ba tayo mag-chill or hindi ba tayo magkita-kita para mag-banding, ganun po. Opo, tapos minsan po kapag ang pinagkaibahan lang po ng kapag may pera po kami sa wala. Minsan po kapag wala po talaga, minsan umiiyak na lang kami. Dalawa po kami kasi nagsasabihan na lang po kami dalawa. Kapag hindi po namin kaya minsan. Parang pag dala-dala na lang ng kasi po totoong buhay po, sobrang hirap na po talaga kami liwaling nag-aral po. Minsan po sinasabi namin na, huwag na tayong mag-aral. Ate, sabi, ayun na naman tayo, ate, tingnan nyo na lang yung mga classmate natin, sila, ang gaganda na ng buhay, tapos tayo, ganito pa rin. Bakit? Paano minsan po, inaano lang po namin na sa sarili namin na, at pwede sila. Pero hindi po yun nasa isip po. Kasi po kapag yun po yung inisip namin, parang nawawalan po kami ng tiwala sa kanya. So hindi po yun inisip namin. Ang ginagawa po namin nun, mahanap po kami ng ibang paraan. Kapag may pera po ako minsan, talagang binibigyan niya po ako, kapag binibigyan ko po siya, binibigyan ko rin po siya ng pambigas, ganyan. O base, ganyan, wala ka ng pera. Kasi po nakikita ko rin po yung hirap niya. Tapos minsan naman po kapag ako naman po wala, tapos yung jowa ko po, kasi kami na lang po minsan nagtutulungan. Binibigyan niya rin po ako, tapos pinapadala niya po yung jowa ko. Kasi po kung diretso po namin yung buhay namin na gano'n na lang, wala pong mangyayari. Tapos kapag kapag may kita naman po kami, yung nagiging kapalit po sa amin yung saya. Kasi po kapag may kita kami, gusto po namin, ang laro po namin kapag nag-chill kami, sabi na po natin, i-chill po talaga. Peace be po, lagi po kami naglalaro ng ganyan. Para po mahasa pa rin po yung, kahit napapagod kami minsan sa trabaho, nahasa pa rin po yung utak namin sa pag-aaral. Hindi po ibang tao na po yung pinag-uusapan namin kasi inalis na po namin sa sarili po namin, nawag na lang po ibang tao. Mas maganda mag-ano lang tayo. Kung tayo mag-ML habang nag-chill, edi mag-ano lang tayo mag-frisbee. Ganun. Focus sa sarili ninyo. No? Lang po. Pero ang buhay, iba-iba naman Malay ninyo, ngayon sa kanila, sa inyo naman bukas, di ba? Basta huwag mawala ng pag-asa at tuloy ang determinasyon ninyong dalawa na i-continue yung pag-aaral ninyo.
Anyway, nandyan na kayo eh. Kumbaga yung hirap na pinagdadaanan ninyo, nakaumpisa na kayo, nakapasok na kayo doon. So tuloy-tuloy nyo dahil kaya nyo naman yun. Diba? Kaya yan. Wala namang imposible sa buhay, diba? Basta, porsigido kayo. At saka yung end goal nyo na gusto ninyo makapagtapos, gusto ninyo na mas makapagtrabaho kayo ng maayos, marami kayong benepisyo na makukuha, darating yan. Importante maging patient lang at tuloy-tuloy sa focus. Sabi nyo nga sa akin, nahihirapan kayo, hindi everyday na masaya o sagana ang kita sa bangka. So, imbes na yung kita ninyo, iniipon ninyo para pang tuition, para sa mga projects ninyo, at kung ano-ano pa para sa sarili ninyo, ang Roslyn Foundation ay may regalo para sa inyo. Thank you. This coming school year, iso-sponsor na namin kayo. School year 2024-2025, ang isang taon nyo, sagot na ng Roslyn Foundation. So, ito, certificate ito nagpapatunay na kayo ay miyembro o part na ng mga scholars ng Roslyn Foundation. So, ito, fill up nyo na lang. Thank you Tsaka, po. mga Thank you po. details para makontak namin kayo at sasamahan kayo ng staff ng Roslyn Foundation sa pag-enroll ninyo. So sana ito, ang tulong na binigay ng Roslyn Foundation ay kahit papaano makakagaan sa mga iniisip ninyo, sa mga pinoproblema ninyo para sa pag-aaral ninyo. Thank you po. Maraming salamat po sa tulong po na binigay niyo sa amin kasi po itong scholarship po na to parang isa na po to sa isang taon na makakadagdag po sa amin ng hindi pagpapahirap sa amin kasi po parang iisipin na lang po namin is yung pang-araw-araw na lang po namin pagkain, saka pamasahe po namin, pambaon, ayun na lang po yung iisipin po namin. Pati po yung mga sa miscellaneous po namin, siguro kasama na rin po dito lang. Thank you po. Thank you po. Sige. Anong pangako nyo sa akin? Baka mamaya, Mag-aaral po. hindi nyo tatapusin. Tatapusin po namin. Ako po talaga decidido na po akong tapusin. Kahit po Okay. mahirapan po. Mahirapan po kami tatapusin na lang ng pag-aaral. Wala namang sa mundo, wala namang madali. Lahat naman ng bagay na gustuhin natin ay mahirap. Pero ang importante doon na kahit nahihirapan tayo, ay nagkakaroon tayo ng dedikasyon, mayroon tayong iniisip at may mga sinasandalan tayo ng mga tao na gusto natin ipagpatuloy. Gusto natin maabot. Mayroon tayong goal sa buhay. At saka may mga times na humihina ang loob ninyo kasi nakikita ninyo na yung ibang tao sa paligid ninyo ay umaasenso. Kayo parang ang bagal, kahit anong gawin nyo, nandyan pa rin kayo. Huwag nyo isipin sila, ang buhay natin kanya-kanya tayo. Darating din ang time ninyo na kayo rin aasenso. Thank you po. Thank you po. Salamat din sa inyo. Salamat sa pagkakataon na binuksan ninyo yung mga buhay ninyo sa Roslyn Foundation at ma-share po natin ito sa nakakarami. Makapagbigay ng inspirasyon na kahit nahihirapan, ay tuloy lang. Thank Thank you you. po. Thank you po. Sige. Salamat. Thank you Michael, po. salamat ha. Juan, Thank you salamat. Sasabay ako sa inyo mamaya. Gusto ko rin maranasan at makita, maipakita natin kung ano ba talaga yung buhay ninyo na sumasakay sa bangka, nangingisda, kung gaano kahirap. Opo. Okay lang sa inyo? Opo. Opo. Sige. Thank you po. Mag-aayos na kayo?
Piloto, sasabay po ako. Arlie. Felix. Kamusta naman itong mga girls natin? Okay naman din. Kung medyo nagugutom, nagagalit po sila dahil sa area. Ay, ganun. Bibising ako sa panghuli lang sila. Kaya hindi po may iwasan magalit sila eh. Dahil hindi po magampanan ng trabaho dahil di lang po yun yung trabaho niya. Yun lang ang trabaho niya magluto. Ang trabaho po niya, o laraw niya. Mahirap din naman all ano. Opo. Ay, wala Hindi ka. lang po magluluto kaya kung mauunawa ng mga kasama namin dito na gano'n, huwag na lang po natin siya pagalitan dahil hindi po madali. Sino ba yung nagagalit na yun? Sorry. Yung mga nalolosang na nagugutom. Ay, yung mga nagugutom Oo. na. Kasi hindi naman biro eh. Hindi biro yung pagiging lahat mo sa trabaho. Pero okay lang kayo nakasama niyo Opo, sila. kasama naman po lang. Nag-i-enjoy naman kayo. Iba ang iba kasi may discrimination na pag mga LGBT yung kasama, ayaw nila. Hindi naman po sa ganun. Ang ibig kong sabihin dito, yung maunawaan lang po yung nagluluto. So anong apila mo sa kanila yan? May apila ka ba sa kanila? Wala naman. May gusto kayo parating? Hindi, wala na. Okay lang naman yun eh. Nagkakaintindihan naman po, no? Nakakaintindihan naman. Kasi dahil minsan, pagka napapagod, kaya nagagalit, minsan nagagalit din sila. Kaya sabi ko sa nila, huwag kayo magalit kasi dahil Wala silang pagkain pag magalit sila. So masaya, aside sa masaya silang kasama. oo, okay naman. Masaya naman. Overall, pasado sila sa inyo. Oo, pasado. Kasi kung hindi sila pasado, hindi nyo to isasamang mga to. Oo. No? Nakakatuwa sila, di ba? Oo, Minsan na, okay naman. Pag seryoso sila, di ba? Pag nag-agis na, pag kailangan seryoso na rin Oo. sila. Pagdating po sa talagang trabaho, bawa na riyan na po kami, trabaho na po talaga dapat. Hindi na So, trabaho na sila. That's good po. Yun naman kailangan. So hindi po tayo ngayon nakasama sa kanila kasi ang uwi po nila kinabukasan pa. So hinatid na lang po natin and then nangako naman po sila sa atin na i-share po nila ang journey po nila sa pangingisda. Hindi madali mahuli ang swerte at opportunity sa malawak na karagatan na ginagalawan nila Michael at Wallen. Kahit miyembro man sila ng LGBTQ community, pinatunayan nilang walang gender na pinipili sa ganitong trabaho. Lahat tayo ay pantay-pantay sa laban para makaahon sa buhay. At yan din ang aking paniniwala. Walang kasarian o gender ang magiging hadlang sa mga gusto nating gawin. Sa lahat ng miyembro ng LGBT community, kakampi ninyo ang Roslyn Foundation sa lahat ng hamon na inyong hinaharap. Ako po si Ate Roslyn at ito ang real life stories ng bawat Pilipino.